Sir, political process, ano yung assurance na magiging independent lahat ang mga senador bilang impeachment judge? Nakalagay sa rules namin. Walang outside forces na makaka-impluensya sa inyo. Nakalagay sa rules namin na bagaman ito'y prosesong politikal, hinihiling sa mga miyembro ng Senado ang tinatawag na political neutrality. At dinefine ang political neutrality na hindi ito dapat maapektuhan ng iyong partido, paniniwala o pinanggalingang grupo bago nagsimula ang proseso. Maliwanag sa rules namin yon. At magsisilbing giya dapat yan sa aming lahat. So, during the impeachment trial, dapat ba yung mga impeachment judge walang kumakausap sa kanila from side of... Kanya-kanya na yun eh. Kanya-kanya na yun. Pero ang magiging payo ko siguro, kung may kakausapin man sila, siguraduhin nilang kakausapin na nila lahat. Pag kinausap nila si Juan, dapat kausapin na rin nila si Pedro. Kung wala silang kakausapin, hindi wala silang kausapin, nasa sa kanila yun. Para hindi sila mabahiran o mabigyan ng kulay. Pero kung magsisimula silang kumausap ng isang panig, dapat bigyan din nila ng pantay na pagkakataon yung kabilang panig na makausap din sila. Kahit sa mga kaso, Amerika man, sa Europa o sa ating bansa, hindi naman bawal kausapin ang huwes. Lalo na kung nagkataon lang na nagkita kayo. Basta bukas ka rin, makipag-usap kung nagkataon nakita din kayo sa anumang panig. Anyway, Nympha, and then Raymond, and then Camille. Sir, no. Ito realistic. Realistic. Ay, no comment ako doon. Hindi wala ko alam doon. So, doon sa OVP budget, balik ko lang. Kasi isa yun sa contentious issues, di ba, sa 2025 budget. Pwede bang i-gauge doon sa magiging decision ng Congress yung posibleng kahinatnan ng pagpapa-impeach kay Vice President? Kasi Senate and House ang magde-decide doon eh. Hindi. Hindi naman pinagbobotohan yon at walang 2/3 doon. Walang 1/3 doon. Consensus ito para makapagpasa ng batas. Hanggat maaari, hindi ba, anumang desisyon ng Kongreso o ng Senado o ng Bicaman ay consensus ito. Hindi mo man nakuha lahat ng gusto mo, parte lamang, hanggat maaari consensus na lamang imbis na botohan. Huling option palagi ang botohan. Pero, sir, mag-gauge pa rin doon who's and how many are for the Vice President? Opinion at interpretasyon niya na yan. Hindi ko titingnan ng gano'n yun. And then, sir, kailan kayo mag-uumpisang maghanda? Kailan yung dapat na mag-uumpisang maghanda ang Senate sa impeachment trial? Pag naihain na sa amin. Dahil pag naihain na sa amin, may proseso pa rin naman kami kailangan pagdaanan. Mga 2 hanggang 3 linggo yung prosesong yon. So may sapat na panahon. So until then, wala kayong movement, wala kayong meeting at all? Wala. Wala akong balak gawin yon bilang paghahanda dahil baka sabihin presumptuous kami, pinangungunahan namin, o may alam kaming hindi nyo alam. Parang judge lang naman yan eh. Hindi naman niya pwedeng i-assume na may kasong may sasampa sa kanyang korte. Gagalaw at action lamang siya pag meron na. In fact, when we started our respective terms in 2022, hindi naman, bagaman bahagi ng trabaho namin, hindi naman kami sumumpa bilang impeachment court judges eh, kasi wala namang kaso. Gagawin lamang namin yan kapag may kaso na. At yon ang hudyat ng pagsisimula ng proseso. Pag na-file dito, ang unang-unang kailangan namin gawin ay sumumpa bilang judges ng impeachment court. At mula doon, magko-convene at pagpapasahan namin yung ilang sa mga isong natalakay natin kanina. Pero until filed, doon pa rin ninyo mag-gauge kung may panahon kayo o wala? O... Isa rin yun sa pagpapasahan namin, gaano kadalas ba to, kakayanin ba, paano ba yung schedule. Yung 3 weeks na binabanggit ko, sang-ayon yan sa mga prosesong kailangan naming gawin. Halimbawa, may bago kasing provision sa Rules of Court ngayon na kailangan bago makapagpatawag ng testigo, kailangan magbigay muna ng judicial affidavit. Para alam na magkabilang panig, mas mabilis, walang sorpresa. So wala yon sa impeachment rules namin, bagaman nakalagay doon na yung Rules of Court ay suppletorily applicable. So kung susundan namin yung prosesong yon, kailangan mo mag-issue ng summons, may 10-15 araw para sumagot. Pag sagot, pwede mag-issue ng reply, tapos magsusumite ng mga ebidensya at mga testigo. Yung buong proseso yon, humigit kumulang 1 hanggang 1.5 buwan yon
mula nang iniso ang summons. So may sapat, bago pa magsimula yung actual na trial kung mangyayari yun. So may sapat na panahon na makapag-aral ang mga miyembro ng Senado. Pero walang pumipigil sa sinuman na ngayon pa lamang ay Maganda. magsimula. Pero may mga informal na kayong pag-uusap. Wala. Informal, wala. None. Okay, si Raymond, and then Camille, and then back to Mav. Hello. Microphone. Bagong topic na tayo? Yun pa rin, sir. Yun pa rin. Sir, yung tanong lang kasi, hindi naman kahit nasabihin nating parang pinangungunahan yung proseso. Pero, pag kasi first time na merong impeachment against the Vice President, paano yung succession, if ever na mangyaring ma-impeach siya, sino ang pipiliin? Susundin ba yung line of succession? SP, sir. Sino Hindi. Hindi susundan yung line of succession. Yung line of succession, papasok lamang yan kapag ka sabay na wala ang 1 at 2, sabay na wala ang 1, 2, 3. Doon lamang papalit ang pangatlo o pangapat. Nakita na nating nangyari yan. Nung natanggal si dating Pangulong Estrada, pumalit si then Vice President Arroyo, na bakante ang Vice President, ang ginawa niya, so hindi sabay na bakante. Nag-appoint siya mula sa Kongreso. Ang age requirement ng Congressman ay 25 years old, ang age requirement ng Senator ay 30 years old, ang age requirement ng Presidente at Vice Presidente ay 40 years old. So limitado ang pwedeng piliin ng Pangulo na magiging ikalawang Pangulo mula sa Kongreso na ang edad dapat 40 pataas. Wala naman yatang senador na bababa sa 40, so lahat ng senador ay qualified. Pero may mga kongresistang below 40, hindi sila pwedeng i-nominate dahil hindi sila qualified. Yung ibang qualification ng Pangulo at ikalawang Pangulo, taglay na ng mga mambabatas. Natural born citizen, registered voter, resident of the Philippines, and able to read and write. So yung edad lamang ang nawawala. So pipili siya at matapos niyang pumili, i-confirm ito by majority vote ng Kamara at ng Senado voting separately. Pag nangyari yon, siya na yung papalit bilang ikalawang Pangulo at nangyari yan kay then Senator na naging Vice President Teofisto Gingon. So lahat ng senador qualified, sir? May Senator bang below 40? Wala naman Wala. yata eh. So lahat So yes, sa Kamara naman, hindi lahat, only because of age. But the President will nominate. Yun ang unang beses nangyari yan sa ating sistema at nakita nating tumakbo ng maayos yun. No more Raymond. Camille. Yeah. Hello, sir. Good morning. Yes, Sir, Camille. kasi during the time of former President Estrada, kasama po si Chief Justice Davide, na gumawa ng parang mga rules ng Senado noon before the impeachment proceedings. What steps will you take to ensure na yung trial na mangyayari, potential trial, I mean, will be parang may rules din and steps kayong as guidelines na susundin? Will it be the same na prior to the potential trials, magkakaroon din ba kayo ng meeting with the Chief Justice since kasama siya sa magiging proceedings po nito? No, hindi siya kasama sa proceedings na ito. Ayon sa saligang batas, magbe-preside lamang ang Chief Justice kapag ka Pangulo ang ini-impeach. Sino mang ibang opisyal na ini-impeach na mababa sa Pangulo, ang magpe-preside lamang ay ang taga-Pangulo ng Senado at walang papel na gagampanan ang punong mahistrado. Kaya nung kay dating Pangulong Estrada, naalala nyo, nandun si Chief Justice Davide. Nung si Chief Justice Corona ini-impeach, si Senate President Enrile lamang ang nagpe-preside. So, nakita na rin natin yan nangyari. Okay, Mav. Pero para tiyakin na yung proseso ay sasangayon sa batas, suppletorily applicable nga ang rules of court. At yun ay nakasaad sa aming kasalukuyang rules. Yes. Baka may baguhin lang kami depende sa kagustuhan ng mayoriya ng impeachment court. Hindi ko papangunahan yun. Okay na, Camille. Okay. Sir, Mav. quick lang po. Sir, is there an option na mag-inhibit ang isang senador? Yes, karapatan nila yun, but ang pag-inhibit ay karapatan ng sinuman, but it is voluntary. Hindi ito pwedeng pagpasyahan sa aking pananaw, ha? Sa aking pananaw, hindi ko sinasabing nakaukit ito sa bato. Hindi ito pwedeng pagpasyahan ng mayoriya ng impeachment court.
ito'y voluntarily done ng miyembro ng korte. Dahil kung susuriin mo yung ibang collegial courts natin, ano-ano ba yon? COMELEC, Court of Appeals, di ba? Sandigan Bayan, Supreme Court. Kapag kami pinapa-inhibit na maestrado, magpa-file ng motion yung korte, yung isa sa mga partido sa kaso, pero personal na desisyon yon nung maestrado kung mag-i-inhibit siya o hindi. Hindi yan pinagpapasahan ng kabuuan ng Supreme Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan o COMELEC kung tatanggalin nga ba dun sa kasong yon ang isang miyembro nila. So by analogy, yun ang nakikita kong magiging proseso niyan. Any member can inhibit, but he or she has to decide on that voluntarily, on his own, on her own. Sir, yung day-to-day impeachment trial, may oras ba yun o pwedeng one to sawa? Depende sa pagkakasundoan ng mayoriya. Mas gusto ko nga malamang kasagutan mula doon ay may oras pa ba kaming mabibigay para magtalakay ng mga makabuluhang panukalang batas na kinakailangan at pwede pa naming mahabol bago kami mag-adjourn. Walang pagbabawal doon sa impeachment rules at obligado kami mag-resume ng sesyon lalo na matapos ang recess. Kung hindi pwedeng mag-session din ang Kamara. Okay. About impeachment pa rin? Okay. Tungkol na sa ano? Sa mas exciting na mga bagay? So, nasa na yung, Ayoko. Sir, yung postponement ng BARM. Wag. yung BARM, sir, nasa na yung bill para i-postpone yung BARM elections? Nasa committee pa din. Dinidinig pa. Okay, sir, may time pa ba kayo? May hahabol po. Mahabag kasi, sir, nagpe-prepare na rin yung COMELEC. Ang concern nila, magagastusan na sila sa pag-prepare kasi wala silang choice but to prepare. Dapat lang naman talaga mag-prepare sila dahil wala namang batas na Yeah. pinopostpone ito. Kaya nga, sir, so how soon can you decide on the bill? Tila hindi naman ito isang bagay na minamadali sa ngayon dahil ang Kamara sa pagkakaalam ko hindi pa naghihiring dito. Ang House. Sa pagkakaalam ko So, anong malab? Sinasabi ko lang, hindi pa sila naghihiring dito, so walang rason para madaliin ito ng chairman ng committee on, ano ba nag-handle yan? local government. Local government, ni Senator JV. So, matutuloy ang BARM elections kung hindi ma-approve yung proposed bill niyo, sir? Yun naman talaga yung estado ng batas eh. Pag hindi pinospone, edi tuloy. Pag Pero walang batas na nagpo-postpone, edi tuloy. Pero, Senator, So hindi pwedeng i-assume ng COMELEC dahil lamang sa mga salitang binitiwan ni Numan na ito'y mapopospone hanggat walang batas. Pero sir, di ba sir, request ito ng Malacanang para ipopostpone yun to resolve the legal issues. So, Ulitin ko, sa pagkakaalam ko, hindi pa nagdidinig ang Kamara dito, so walang dahilan para sa lahat naman ng bill na mauuna pa ang Senadong ipasa, di ba? Ba't yan pa? This is mostly a local bill. Kaya nga, Committee on Local Government, di ba? Local bill naman talaga ito na dapat magmula sa Kamara at matapos muna ng Kamara bago ito matalakay ng Senado. so nakasalalay sir sa nakasalalay sa Malacanang sir yung pananawagan sa House and Senate to Hindi, nakasalalay sa Kamara. Ayoko sabihin nakasalalay sa Malacanang. Dahil may sariling proseso naman ang Kamara. So, ulitin ko local bill ito, kahit matapos sa komite, i-refer lang ito sa Committee on Rules. Hindi ito ma-report out hanggat walang pinapasa ang Kamara ang nakarating na sa amin sa plenaryo. So, walang rason para madaliin ito sa ngayon sa komite. Sir, si Senator Juan Miguel Zubiri na siya yung author-sponsor ng Bangsamoro Organic Law. Sabi niya, plano niya mag-file ng bill next week na gusto niya mag-conduct ng plebiscito sa about Sulu dahil mukhang karamihan ng mga taga-Sulu ay gusto pa rin na maging part ng Bangsamoro Autonomous Region. Well, kailangan pag-aralan niya ng Senado at ng Kamara dahil yan mismo yung laman ng desisyon ng Korte Suprema. Hindi daw po pwede na ilang beses mong tatanungin hanggang manalo sa plebisito ang isang probinsya. Yan mismo yung desisyon ng Korte Suprema nung tinanggal niya ang Sulu sa BARM. May opt-in, sir. Ano? May opt-in provision. So, pwede pang bumalik talaga, sir. Ang tanong ko nga sa inyo, bakit may opt-in at walang opt-out? Lahat ng pinasang BARM laws
Lahat may opt-in, walang opt-out. Isa yan sa mga kinwestiyon doon sa desisyon ng Korte Suprema. So, titingnan lang namin kung babagay at hindi yan lalabag sa naging desisyon ng Korte Suprema na pinal na ngayon. Kasi syempre, nagsabi na silang hindi tama yung pinasa naming batas, di ba? Ba't namin uulitin pa yon? So, titiyakin lang namin na compliant yon sa desisyon ng Korte Suprema. Although- Yun ang pag-aaralan na titingnan namin. Although yung COMELEC yata nagsabing mukhang wala na rin tayo magsagawa ng plebisito. Oo, hindi na rin naabot. Pero ang pagpapasyang kailangan nilang gawin, pupunuan ba nila yung 7 seats mula sa Sulu o hindi? Sa 80 miyembro ng Bangsamoro Parliament, may 7 naka-allocate sa Sulu. Ang pagkakadinig ko na inclination ng mga miyembro ng BTA sa ngayon ay iiwanan nilang bakante yun. Dahil meron pa rin namang sapat na bilang o 73 para tumakbo yung Bangsamoro Parliament habang inaantabayanan nila kung ano yung magiging desisyon kaugnay sa lalawigan ng Sulu. Before Camille, sir, yung RAA, yung military agreement between Japan and Philippines, ano yung chance na magkabotohan bago kayo mag-break? Sisikapin namin magawa yun bago mag-break. Na-sponsor na ni Senator Aimee, na-expect kong magkakaroon kami ng approval on second reading next week. Kung tatalakayin namin ito tulad ng bill para wala ng problema sa minority, pero kung talagang kinakailangan, pwede naman namin aprubahan ito sa pareho magkahiwalay na araw nang hindi naghihintay ng 3 days. Dahil treaty ratification ito. Pwede mong i-argue na ito'y hindi katulad ng isang batas. Pero para wala na ring issue, ginagawa na lang namin na parang bill, yung treaty. Pero kung kinakailangan, pwede naman namin hindi sundan o sundin yung mga ginawa sa nagdaang treaty dahil nagawa na rin namin ito sa ibang treaty na hindi hiwa-hiwalay na araw ang botohan. Sir, na-address na ba yung gray issue tungkol daw dun sa jurisdiction? Kasi sabi ni Senator Aimee, alam yung problema natin dyan doon sa US, Philippines. I think na-address na yon dahil in-sponsoran na ni Senator Aimee yung RAA. Pangalawa, ang tratado hindi tulad ng bill na pwede mo pang amyendahan. Take it or leave it ito. Finish or not finish, pass your paper ito. Pabor ka o hindi. Yun lamang naman ang pag-uusapan at hindi ka pwede magmungkahi ng mga pagbabago, amendment dito sa napirmahan ng kasunduan. Sir, dito issue yun, may death penalty ang Japan, tayo wala. Pagdating dun nga sa... May death penalty ang Japan, tayo wala. Kung may mag-commit ng criminal act. Kung may mag-commit man ng criminal act dito, criminal laws are territorial by nature. So kung saan ginawa yung krimen, yun ang batas na gagamitin laban sa lumabag sa batas. So hindi relevant kung may death penalty sila dahil ang pinag-uusapan natin RAA kung saan may mga sundalong Hapon na pupunta dito. Camille, and then Nympha ulit. Sir, another question. This is regarding during the time of yung kay Corona po, nagkaroon ng contentious issue kasi, sir, during the time, yung prosecution, they sought to subpoena the Corona's bank records, including foreign currency deposits. And the defense argued that this violated the confidentiality of foreign currency deposits. And ang Supreme Court that time, if I remember it right, nag-issue ang Supreme Court ng challenge because this is parang lumalabas yung TRO, nag-issue sila preventing the disclosure of these records. Nagkaroon ng debate. Paano nyo, kasi this might also be the same thing na pwedeng pabuksan yung mga bank accounts and magkakaroon ulit ng debate regarding this issue. Paano nyo po i-handle to? Gagawa ba kayo ng proceedings? Kasi during the time of Corona, naging debate po ito between prosecution and defense. Ayokong pangunahan. Ano man ang mangyayari, ayokong pangunahan kung mangyayari man nga yung impeachment trial o hindi. Pangalawa, anumang issue pagpapasahan ng presiding officer at pag hindi sang-ayon ang mga miyembro ng impeachment court, pwedeng may isang humiling na pagbotohan yan. O sa unang pagkakataon pa lang, pwede nang ibato agad ng presiding officer yan sa impeachment court para pagpasahan at pagbotohan. Majority vote wins. Dadaan yan sa prosesong yan kung harapin man namin yun. Sir, but during that time, nag-issue ang Supreme Court ng TRO.
Unawain mo, ang iniiso ng sabpina ay kabaro ng Korte Suprema Chief Justice pa. At kung maalala nyo, nag-issue din ng Supreme Court ng TRO dun sa impeachment ni Chief Justice Davide. Kung maalala nyo rin. So, hindi na bago yun na nag-i-issue ng TRO ang Supreme Court pabor, di ba, sa ini-impeach na Chief Justice. Pero sa dalawang pagkakataong yun, sa aking pagkakaalala, hindi sinunod ng Kongreso yun. Okay, last 3 questions, then may susunod na event si SP. Kasi yung TRO dun kay Davide, alam ko, pinagbawalan kaming pagbotohan yun. Pero pinagbotohan pa rin ng Kongreso, hindi lang nakarating sa 1/3 kaya na-dismiss. Pinaglaban ng Kongresong politikal na proseso ito at walang TRO na pwedeng ipataw sa botohan na pwedeng magawa o gawin ng Kongreso. Kaya lang, hindi umabot ng 1/3, so hindi natuloy. Okay, Ninfa. Sir, naging product endorser din kayo, wife nyo endorser din. Meron ba sa ngayong pangangailangan na i-revisit yung batas sa endorsements? Kasi diba yung kay Neri Naig, Rufo Mequinto, meron Kay bang... Lucky Manzano. Oo, ano ba yung responsibility ng endorser, lalo na sa mga businesses that would later on turn out na scam daw? Para sa akin, sapat yung batas. Ihiwalay mo ang ordinaryong endorser sa endorser na partner pa. Ang aligasyon ay, aligasyon na. Remember, complaints are based on allegations that need to be proved in court. So, ang aligasyon ay, maliban sa endorser, partner, bahagi, may kasama sa korporasyon o kumpanya. So, ang rason kung bakit sila kinakasuhan, hindi dahil endorser sila. Dahil bahagi sila, di umano, ng kumpanya. A mere endorser should not be liable to any scams that will happen doon sa restaurant o doon sa negosyo o doon sa business. Halimbawa, i-endorse mo isa sa mga fast food chains. May na food poisoning sa isang branch na franchisee ang may-ari. So, maraming issue yun. Sinong may kasalanan? Yung franchisee, pati ba yung mother company, may kasalanan yung franchisee yun? May common commissary ba sila? May malimbang ginawa? Nanggaling ba dun sa commissary mismo yung nakapag-food poisoning? Klaro sa kaso yun. Walang kinalaman yung endorser doon. Criminal liability is always attached to 2 things, and 2 things only: an act or omission. May ginawa ba siya na hindi niya dapat ginawa? May hindi ba siya ginawa na dapat niya ginawa? Yun ang pwedeng maging basehan lang ng isang criminal complaint laban sa'yo. Bilang endorser, wala siyang ginawa o hindi ginawa kaugnay ng anumang scam na nangyari o mangyayari na wala naman siyang kinalaman o hindi siya bahagi doon. Pero sir, kung in-endorse hindi lang yung product, nagbenta rin ng shares ng investment. Panibagong ibang krimen yun. Violation yun ng Revised Securities Act naman na ina-allege na nagbenta di umano ng securities, ng shares sa isang kumpanya. Ang share sa isang kumpanya ay dinedefine ng Revised Securities Act as a security na kailangan mo ng lisensya para doon bago mo magawa yun. Bigyan kita ng example. Ang mga broker ng condominium o ng bahay, kailangan may lisensya din. O ikaw, may nabalitaan kang binibentang bahay, may kaibigan kang alam mo na naghahanap, binenta, pinagtagpo mo silang dalawa, at pinatungan mo ng konti, at binigyan ka nung nagbebenta dahil doon. May nilabag ka ba? Strictly speaking, posible. Dahil hindi ka registered broker ng real estate. Kasi may mga reportorial requirements yun para sa tax. Pero may makakaalam pa ba? Baka naman rekta nagbilihan na lang na hindi na dumaan sa broker. So, wala namang makakaalam maliban na lang kung may galit sa'yo at ipopost yung mga screenshot ng message nyo para sabihin may commission ka talaga doon. Pero basta
sa ngayon, malinaw ang batas na pag nag-endorse Parang may iba lang. yung sinasabi si Ano? sir eh. Hindi tungkol lang sa kanya. Pero Basta sa- violation yun ng data privacy, sir. Iba naman na yun. Pero sa ngayon, klaro yung batas na basta mag-endorse ka lang, wala kang liability. Except kung nag-dip ka ng kamay mo dun sa operation. Let's say, ikaw na mismo nagbenta. Ikaw na mismo kumuha ng komisyon. Ikaw na mismo pinartihan dun sa mga nabenta mong shares man o produkto. Kasi merong bill si Senator Robin Padilla. May isa pang artista, ayokong pangalanan, kaya dahil pending pa yung kanyang kaso. Sumakay lang siya sa motorcade at in-endorse yung isang produkto. Maraming naloko dahil parang pyramiding siya na tapos dahil hindi kilala yung mga may-ari, siya lang yung kilala dahil sumampa siya sa pickup at nag-endorso, siya yung kinasuan. Na mali naman. Para sa akin, hindi naman tama yun. So, no need to revisit the law or... Or maging may Personally, wala akong nakikita pangailangan, pero kung iba ang pananaw ng mga kasamahan ko rito, mga miyembro ng Kongreso, bukas ang aking isip na pag-aralan at tingnan muli. Since Baka we're- naman may hindi ako nakikita. Pero since malapit sa inyo ang mundo ng showbiz, nandyan yung inyong wife, so maging maingat ba yung mga celebrities sa ganyan, sir? Pinapareview sa akin ng asawa ko yung mga pinipirmahan niya. At least Pero may walang lawyer bayad siya. yung attorney's fees. Oh, may lawyer siya, sir eh. Ay, yung iba, di ba, na nabibig. Wala namang mawawala na maging maingat sino man na huwag masyado manggigil. Ika nga, dahil lamang may malaking kita na nakaamba sa kanila. Pati mga text messages, maging maingat, sir. Kayo. Kayo. Ay, doon sa screenshot, sir. Ano, violation ba ng data privacy yun, sir? Sinabi na kasing delete eh. Pero so yun, taking off from ano, Hindi, yung meron ng sinabi. disappearing messages ngayon eh. Oo, Diba? automatic. Ano? Eh, pero kung bago mag-disappear na Kasalanan bang maraming alam? Ikaw naman. Pero sir, kung bago mag-disappear, mas screenshot na. Ang problema ko dun sa disappearing messages, hindi ko na alam kung ano yung pinag-uusapan namin. Nalimutan. Pag sumagot siya, Yung thread. tungkol saan to uli? So ano yun, violation ng data privacy, yung pag ni-screenshot, then pinost mo sa social I media. think so. As a lawyer, I think so. But again, it's an allegation that needs to be proven in court. So, ingat. Allegation siya. So, ingat-ingat din, sir. Again, hanggat hindi napapagpasa ng korte, allegation siya. Ngayon, yung recent decision ng Korte Suprema, kung papasukan niyo talaga to, paglabag siya, pero pwedeng gamitin bilang ebidensya. Kasi may prinsipyo sa korteng fruit of the poison tree. Na pag sa illegal mo nakuha, hindi mo pwedeng gamitin ebidensya. Pero gumawa na exception ng korte dito. Pwedeng gamitin ebidensya sa criminal case, hindi sa civil case. Sir, 11. Para patunayan ang innocence or guilt ng akusado. Pero hindi sa isang civil case para mapagbayad o mabawi anumang ari-arian. So may pagkakaiba lang. Anong lesson learned dito, sir? Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan natin. Sir, 11:08 na. Pwede pa ba daw isang tanong? Yes, please. Okay. Sir, habol lang po. Other issue lang. Kasi yun may recent water cannoning na naman and ramming sa PCGN before. This is still happening even though naisabatas na natin yung Philippine Maritime Zones Act and yung Archipelagic Sea Lanes Law. General comment lang po. Hindi naman ibig sabihin pinasa natin yung batas hindi na muling mangyayari yan. Ulitin ko, ang pagpasa ng dalawang batas na yan, pinalakas lamang ang ating claim, karapatan dyan sa West Philippine Sea. Dahil maliban sa arbitral ruling ng The Hague, meron na ngayon tayong domestic law na nagsasaad na atin yan na dapat sundin ng sinumang opisyal ng pamahalaan at hindi na kayang baguhin ng sinumang presidente o executive official. Pangalawa, pinanindigan at nananatili na magiging tapat ang Pilipinas sa pagsunod sa international law kaugnay sa bagay na yan at sa pagkakaalam ko pinrotesta muli yan sa counterparts natin sa bansang China yang insidenteng yan. Para sa akin,
kakampi natin ang karamihan ng mga bansa sa mundo sa isyong ito at panatilihin lamang natin yung ating pagiging composed sa isyong ito at huwag nating simulan o payagang manggaling sa atin anumang init, anumang pagmumula ng away na posibleng kahilatan ng isang gera. Okay, on that note, thank you so much, Senate President Chis Escudero. All right.